Good morning, Philippines. Ngayon po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay araw ng Linggo, August 4, 2024. Dito pa rin po tayo sa paksa ng isang polboronic president with a polboronic government. Ayon po sa ating mga balita, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mismo ang ating Pangulo at ang kanyang pamilya ay nagkakaroon po ng panik sa palasyo sapagkat marami po sa ating mga kababayan ang ngayon ay nagdedemand para sa kanyang agarang pagbibitiw. Kung kaya ayon sa ating mga balita, inatasan po ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, particular ang mga law enforcers, agencies of the government, na paigtingin ang crackdown laban sa mga anti-Marcos, particularly ang pamilya Duterte. Katunayan po, ayon sa mga balita na ating nasasagap, lahat po ng pamilya Duterte ngayon ay kinakasuhan nang sa gayon po sila ay may pakulong o mabura sa tanghalang politikal ng ating bansa. Unang-una po dito mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dito po mismo sa dating Pangulo na si PRRD. Ayon po sa balita, narito na po ang mga alagad ng ICC upang arestuhin ang ating Pangulo. Ang nakakalungkot po dito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ay mismo ang pamahalaang PBBM ang siyang nagtutulak sa ICC upang dakpin ang dating Pangulo. Sa katunayan po, maging ang Vice Presidente ay pilit po ito na idinadawit sa krimen laban umano sa dating Vice Presidente nung siya ay mayor pa po ng Davao City, na ayon po sa kanyang mga tagapag-akusa, particular sa katauhan ng dating senador na si Trillanes, ay pinagpatuloy di umano na ngayon ay Vice Presidente ang ginawa ng kanyang ama, yung Davao Death Squad, kung saan di umano ay lalong pinag-igting ni Inday Sara ang Davao Death Squad nung siya ay naging mayor ng Davao City. So pilit pong idinadawit. Bukod po dyan, alam po naman natin na noong nang siya ay Vice Presidente na ngayon, pinull out po ang kanyang security detail na 75 policemen. Yan po ay pinull out ng PNP chief na si Romel Marvel. Ito pong PNP chief na ito ay berdogo po ito ni PBBM, kung saan ito po ang nagpapatupad ng matinding harassment, pananakot, at kung ano-anong iba pang mga gawain upang takutin ang sambayanang Pilipino na i-criticize
ang kasalukuyang pamahalaan ng bangag na presidente. At hindi lang po yan. Katunayan po, maraming lumalabas ngayon na mga balita na hindi lamang po mismo ang presidente ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Maging ang kanyang may bahay na si Lisa Araneta Marcos at yung cabinet circle mismo. May napanood po tayo sa interview kung saan pinangalanan mismo na kasama sa mga position itong si Lagdamio at yung ang dating congressman noon na si Florendo ng Davao. So yan po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay nagpapakita lamang na talagang matindi po ang ating pamahalaan ngayon. Ito ay binubuo ng mga bangag na tagapamahala ng ating bansa na hindi pwedeng itolerate ng sambayan ng Pilipino. Kung kaya sa tulong po ng social media technology sa ngayon, tumataas po ang antas ng panawagan na ang Pangulo ay dapat pa-drug test upang matuldukan ang isyu kung totoo ba talaga na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po ito mapapatalsik sa pamahalaan ang ating Pangulo sa pamamagitan ng impeachment. Ang pagiging bangag po ng ating Pangulo ay may kukonsidera natin na impeachable offense sapagkat iyan ay pagtataksil sa pagtitiwala ng publiko. That is a breach of public trust, which is an impeachable offense. Pero hindi po mangyayari yan sapagkat alam po natin na kontrolado ng kasalukuyang administrasyon ang Kongreso sapagkat sa ilalim po ng saligang batas, impeachment can only be initiated by the lower house, wherein at least 1/3 of its membership should sign to constitute the impeachment complaint as an article of impeachment. Kapag napirmahan na po ng at least 1/3 ng lower house, it will be transmitted into the Senate for impeachment trial whereby the senators will take their oath of office as an impeachment judges, and with the 2/3 votes of the Senate, that is at least 16 senators, the President will be impeached. Ang presiding officer po sa impeachment court or in the Senate being an impeachment court will be the Chief Justice of the Supreme Court without a vote. So, ang problema po dito, even sa lower house pa lang, with Martin Romualdez as the Speaker of the House, mahirap na pong makalusot ang impeachment. Even assuming na makalusot po, 1/3 of the House shall vote for the impeachment. Pagdating po sa Senado, as an impeachment court, with at least 16 senators voting,
Sa tingin po natin, hindi po makukuha yan. Bakit? Sapagkat ang mga senador ay kontrolado po ng kasalukuyang administrasyon. So ano po ang solusyon dito sa problema ng ating pamahalaan upang mapaalis ang isang adik na Pangulo? Sa atin pong palagay, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, there is only way to do that, and that is the EDSA 3. Paglulunsad po ng EDSA 3 kung saan mismo ang sambayanan sa tulong po ng military at police elements ay magkaroon po ng peaceful revolution katulad po na nangyari ng EDSA 1 at EDSA 2. Mas lalo pong madali o mapapadali ang paglulunsad ngayon ng EDSA 3 upang mapatalsik ang bangag na Pangulo at ang kanyang mga gabinete dahil po sa media o social media technology sa ngayong panahon. Bakit? Sapagkat ang sambayan ng Pilipino ay well-informed sa mga nangyayari sa ating bansa. Hindi katulad po noon na tanging mainstream media lamang ang means of the public to know the real status of the government and the public officers. So, madali pong maitago kung ano talaga ang katotohanan behind the political curtain. Samantalang ngayon po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, napakabilis pong malaman, mai-disseminate agad ang mga ganitong uri ng informasyon. Katunayan po, ayon sa ating mga balitang nasagap, marami po sa membro ng gabinete, yung mga matitino, lalo na po yung medyo may edad na, are now considering to tender their resignations as cabinet members. At balita nga po natin, in days to come, mayroong exodus para magbitiw sapagkat ayaw po nilang madawit sa mga akusasyon na maging sila man ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hanggang po sa kasalukuyan, tila ine-ignore ito ng ating Pangulo at ng kanyang pamilya, itong issue na ito sa pamamagitan ng pagwawalang bahala. Ang sabi nga, hindi pinapatulan ang isyong ito. But the more na hindi ito pinapatulan, the more that the Malacanang Palace is silent about it, the more that the President still ignores the issue, the more that there are speculations to the effect that there is truth in that pulboronic video na kung saan it cannot be denied that the President himself was using the illegal drugs. Ang tanong ng karamihan, hanggang ngayon pa ba gumagamit ang Pangulo? Well, of course, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ay addiction. At kung ito po ay addicting, hindi po yan basta maiiwanan ng isang taong addict. At sa forma naman po ng nangyayari sa ngayon,
makikita mo na talagang yung mga manifestation of being an addict on the part of the President himself and even on the part of the First Lady, Lisa Aranita Marcos. Makikita mo sa kanilang mga actuations, behavior, sabi nga ng mga eksperto, na talagang gumagamit pa rin ang unang pamilya at ng kanyang ilan na kanyang mga kasama sa kanyang official family ay gumagamit pa rin ng ipinagbabawal na gamot. At tunayan, maraming lumalabas na mga espekulasyon that even si Binhor Abalos, sekretary ng DILG, ay makikita mo na talagang gumagamit din ayon sa mga observants or observers. Kung maalala po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kauupo lamang ni Boying Rimulya as Secretary of the OJ. At yan ay pagkaupo pa lamang ng ating Pangulo din noong 2022. Nahulihan din ng Shabu ang anak ni Boying Rimulya. Ngunit dahil sa influensya nito, na-dismiss ang kaso dyan po sa Pasay Regional Trial Court. So ano po ang ipinakikita dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Talagang ang kasalukuyang namamahala ng ating bansa ay talagang sila po ang mismo ang involved sa illegal drug trading. Sa panahon din po ng ating Pangulo, PBBM, lahat po ng illegal drug cases laban kay Laila de Lima ay napadismiss po yan lahat. Ibig po sabihin, ipinakikita ng administrasyong ito na yung mga illegal drug cases ay madali pong napapawalang bisa sa korte. Ayon nga po sa isang sikat na political blogger na nakabase sa Amerika, sa katauhan po ni Maharlika, isa po sa kasama sa gabinete ng ating Pangulo ay mismo yung suspected drug pusher dyan po sa Ayala, Alabang, ay kasama din po. At ito ay kasama ng Pangulo sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa SONA, binanggit ng ating Pangulo that extermination is not a part of his drug war. So ano po ang implication niyan sa mga illegal drug traders? Talagang magkakaroon po ng lakas ng loob itong mga illegal drug traders and users sapagkat publicly ina-announce ng pamahalaan na hindi sila mapapahamak kahit sila ay mahuhuli sapagkat hindi susundan ng kasalukuyang administrasyon ang ginawa ng dating Pangulong PRRD na siya ang na kung saan sa kanyang pamamahala ay talaga namang halos na mali po lahat ang mga drug users and even the users na ayaw sumuko ng voluntaryo sa mga pulis.
Katunayan, mga kabarangay, kapatid, mga kababayan, matindi po ang harassment na ginagawa ngayon. Halimbawa po dyan, pakita po natin, bukod sa inalisan ng security escorts ang ating Vice Presidente, pilit na idinadawit po sa pugo at illegal drugs yung dating spokesman na si Attorney Harry Roque. Ngayon po pilit ding kinakasuhan si Pulong Duterte sa pamamagitan ni Trillanes. Nagpilit po itong si Trillanes, nagpapile ng kaso kay Pulong. Dinadawit po si Pulong Duterte sa mga kasong may kaugnayan sa smuggling at kahit sa illegal drugs. At ganoon din po ang kasalukuyang mayor ng Davao na si Baste Duterte. At kung titingnan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung mga taong closely associated sa dating Pangulong Marcos o dating Pangulong PRRD ay pilit din po na idinadawit sa kung ano-anong mga kaso, mga fabricated cases. Katulad po, halimbawa ni Kibuloy. At na talaga namang ito ay hayag-hayagan na kapanalig ng dating Pangulo. Ayon din po sa balita mismo, si Attorney Glenn Chong ay mayroong disbarment case na inihain laban sa kanya. At alam po natin na ang lahat o ang taong sa likod ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang First Lady sa katauhan ni Lisa Araneta Marcos. So, kailangan po ang sambayanang Pilipino mismo ang kumilos laban dito. Sapagkat alam po naman natin na hindi natin maasahan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang legal na proseso kung paano mapapatanggal ang isang Pangulo, which is under the Constitution, is by way of an impeachment, which at the moment, as we have said, is impossible due to the fact that Congress is, aside from being closely associated with the President, ay talaga namang makikita mo na ang majority nito ay kontrolado ng ating Pangulo. Katunayan po sa Senado, maraming mga incumbent senators na sumali sa grupo ng Pangulo. Mga dating kapanalig ni PRRD na akala po natin ay magiging tapat sa mga adhikain ng ating dating Pangulo na PRRD. Ngunit dahil sa pera, sa sohol, bilyon, ay ngayon kapanalig na po ng ating kasalukuyang Pangulo na si PBBM. So ano po ang implication nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Congress is now going with the President with his pulboronic government. So, ang nangyayari po ngayon ay talagang ang ating pamahalaan ay isang sindikato na po na binubuo ng mga drug addict. Nakakatakot po ito. So, ang atin pong panawagan sa ating mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, huwag po tayong matakot na ibahagi ang ating pagkamuhi sa ganitong uri
ng pamahalaan. Sapagkat alam po natin na mismo within the military and police organization, marami pong mga matitino dyan at umaayaw na rin sa kasalukuyang pamahalaan. Naghihintay lamang po ito ng tamang pagkakataon upang sila ay magpahayag din ng kanilang pagkamuhi sa kasalukuyang pamahalaan. And they will do that only when they say that the people themselves, the citizenry, are doing what they wanted to see, and that is the launching of the EDSA tree. Pag nakita po nila na marami na pong tao sa EDSA, katulad po nangyari noong EDSA 1 and 2, naniniwala po tayo mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na sila po ay sasama sa atin upang patalsikin ang mga adik na nasa pamahalaan. So muli, ang ating panawagan, huwag po natin itong hayaan, sapagkat habang tayo po ay nananahimik, habang tayo po ay nagwawalang bahala, magpapatuloy po ang pamamayagpag ng isang pulburonic government under a pulburonic president. Ang samantala po, ating wakasan ang ating talakayan ngayong umaga. Hindi po natin ito tatantanan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Paulit-ulit po natin itong ipapanawagan sa ating mga mamamayan. Muli, magandang umaga at maraming salamat.